Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa endo po sa ako po si Junel Cuba. Ta headlines kan mga barata sa lado nasyonal. Maray na panlaban sa party kan pagtius asin na gutom. Maray na hanap buhay. Iyo anda tatawanin na tensyon kan liderato kan administrasyon ni President Bongbong Marcos. Track and field oval sa Pasig, Manila asin na Baguio bubukasan kan Philippine Sports Commission sa publiko. Mga trader pinagpatanidan ni President Bongbong Marcos sa pagpuon asin pagmamanipular sa presyo kan paroy. 40,000 na mga classroom ititindog antes na matapos ang termino ni President Bongbong Marcos. May mananagot sa kapalpakan sa serbisyo kan tubig, sabi ni President Bongbong Marcos. General Turi pinagnumran ni President Bongbong Marcos na pambansang kampyon. Lifeline rate paiwason sigun kay President Bongbong Marcos. Granada pinasabog sa luwas kanarong kana kontratista duman sa party kana Zamboanga. Bullying sa mga eskwelahan pinapasolusyonan ni President Bongbong Marcos. Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act pinapaimyendahan ni President Bongbong Marcos. 20 pesos na bagas nakamtan na papaiwason pa sa bilog na nasyon, sabi ni President Bongbong Marcos. Yan mga headlines kan mga bareta, mga detalye sa tiyan po pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang maray na aga po, sendo ko po sa ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan mga maiinit na mga barata sa BBS FM Naga. Marhay na hanap buhay, talagaan na mabisang asin na pagsiguro laban man sa namamatian na pagtios laban man sa kagutuman. Ini ang pinagpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ika-4 na State of the Nation Address usuna duman sa Batasang Pambansa kasudma na Lunes. Ipinagpahayag kan Presidente na padagos na nagdadakol ang mga nagigibonin hanap buhay sa laog kan nasyon ngunyan. Sa katunayan, nagpupursigi ang Department of Labor and Employment UDOL, DTI, DSWD
kaibanan pati na DOT ada mga nasambit na mga ahinsya kan gobyerno sa paghanap kan na mga paagi kan mga oportunidad para maada sa natatada pa nga 4% kanda puwersang mga trabahadora na hanggang ngunyada mayo pa ninda trabaho. Pinagpaig ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na ipagpapadagos ngunyan kan gobyerno ang pagduhol nin mga puhunan o kapital sa mas dakulpang mga negosyante para man makapagpuon kanda sa dita na negosyo asin na micro-enterprise sa babang interest asin mayo ni na collateral pati naman subuot ang kapital asin na proteksyon para man sa mayamang isip. Kabali naman na subuot ang mga pigtutulod gikan mada sa kapagtiusan na padagos ang pagdul nin libreng training asin na mga kapital ana gobyerno para man makapagpatinduga ang mga inikan sa diri nindang negosyo. Kaya ana pangapudan ngunyan kan na presidente sa mga negosyante magkapital kamo sa indong o sa negosyong agrikultura. Iyan ang pangapudan kan presidente sa iyang ginibong suna kasudma. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata pagitang ngunyan sa lado nasyonal. Ana traka and pelda oval duman sa partibismo kanda Pasig asin bada sa partibismo kanda Baguio, Manila. Ada magagamit na asin bubukasan na sa publiko. Ini ada pinagapayig ni President Ferdinand Bongbong Marcos na puon ngunyan o kasudma bubukasan na kan Philippine Sports Commission sa publiko ang sindang mga track and field oval duman sa Pasig, Manila, Baguio. Tangani man ang makapag-jogging ang gabus na libre. Siniguro ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikaapat na State of the Nation Address duman sa batasan pambansa kada sudma na mabulos ang gobyerno ninda tudong suporta sa mga parakawat o mga atleta sa bilog na Pilipinas. Tinawan ninda halimbawa kana presidente ang palarong pambansa asin ang Batang Pinoy Games na nagigibon duman sa General Santos City sa maabot na bulan kan Oktubre. Bilog da ang gobyerno ni na bagong pambansang programa para manda sa sports development. Pupunad ada eskwelahan pa lang ibabalik niya ang sports club asin magsasagibo ang gobyerno kan mga palaro asin na entrams sa gabus na mga pampublikong eskwelahan. Kinawan doon kanasambit ng presidente na digdi tatawanin danin atensyon ngunyan asin pa pakusugon ana sports bibista doon ang mga atleta na nag-ani ni na mga onra para manda sa nasyon kan Pilipinas. Bako lang sinda makapagatud kan kaugmahan sa bilog na namamanwaan. Pinakusog kani ana pag kakaigwanin pagpadangat sa nasyon asin urog na nga pinagpakintab ana partibismo kana dangal kan kada Pilipino, sabi pa man ni Presidente Bongbong Marcos. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata pa sa BBS FM Naga nagbabagang barata sa lado nasyonal pinatanida ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang mga trader na mapurbar na magmanipula ka na presyo ka na paroy asin man na bagas o manluko ka na mga parauma. Siniguro ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikaapat na State of the Nation Address o SUNA duman sa batasang pambansa ka na sudma na lalamagun niya ninulitaan na trato sa indang ginigibo kinukonsidera na sarong economic sabotage. Napatunayan na kaya kan gobyerno na kaya kani na magbinta ninda 20 pesos sa kada kilo kan bagas kanda malulugi ang mga parauma. Sa katunayan
kinakaipuan lang nga subuot ana matrayumpo na pinagalansara kana pagbibenta o pagpapabakal kan 20 pesos sa kada kilo kan bagas sa Luzon, Visayas, asin Mindanao, arog kan San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, Cebu, Bacolod, Guimaras, Siquijor, Davao del Sur. Ninuli kan subuot digdi nagkapirang mga lugar ana matrayumpong na ilansara ana nasambit ng kampanya. Itataga mamana ana sinasabing sanggatos na sinasabing sobra sa aaboto na sa 13 bilyones pesos asin papakusugun ang mga programa kan Departamento kan Agrikultura. Ilalansar kan gobyerno sa bilog na nasyon sa paagi kan ginatus na kadiwang store asin man center sa manlain-lain ng mga lokal na mga gobyerno. Nakatao kan bagay na niya bilang panginot na solusyon na sa langkaw na presyo kan na urig pinakusog kan gobyerno ang lokal na produksyon na nagtao ni mga urig na atamanon na asin man anda mga sinasabing inakan urig nagpapatindog ni mga biosecured facilities. Sinabi kan na presidente anda bagay na ni anda pababaon ana presyo kan karne nagpunang magabakuna laban man sa ASF asin na paiwason pasubot kan gobyerno ang pagbabakuna sa gabus. Ibinida kan na presidente nagikan sa paggapuon kan sa iyang administrasyon aabuto na sa 8 o sa 8,000 yunes na mga parauma asin na mga parasira ang nakaresibini na tabang sa parte mismo kan na gobyerno. Orog pa ining papakusugon ang mga programa kan na gobyerno para man mas dakul pa ang matabangan sigun pa man sa presidente. Rebo-rebong kilometro kan na farm to market road ang ginibo na asin na renibong kilometro pa at sinasabing digdi papakarayon na renibong ektarya kandaga anda natawanin na patubiga sa bilog na nasyon asin renibo man na ektarya nin mga napatubigan. Rebo-rebo man na makinarya asin na pasilidad ana pinagbukasan asin na tinao para man sa mga parauma asin mga parasira ngani na ini ana makatabang sa sainda. Dakol pa nga ipapatindog na mga rice processing system ini sa tao man ka na mga pangyayari na kung saan padagos na pinagtatabangan ang sektor ka na mga parauma asin na mga parasira. Gabos ini and susuportahan kan sa iyang administrasyon asin na padagos ng pinagaandaan pasiring sa pag-ani, pagbiyahe, sagkod ng pagbenta kan sa indang mga produkto. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, siniguro ngunyan kanda presidente sa iyang ginibong suna. Siniguro ni President Ferdinand Marcos Jr. na may maninimbag sa mga pananagutan sa palpak na serbisyo kan tubig. Kabali na ana sinasabing mga ka-joint venture kan mga water district. Asinda sinasabing sobra sa 6 milyones na mga Pilipino ang apektado kan water interruption. Ginibuna kan na luwa ang mga lakdang tanganing pakarayon ang serbisyo kan tubig asin gibuhon na mas abot kaya ang presyo kani. Sigun paman kay President Ferdinand Marcos Jr. dagdag kani na daitutugutan kan gobyerno anda kapabayaan na importanteng serbisyo publiko. Sinugo man ni President Marcos anda investigasyon sa Prime Water Infrastructure Corporation na pagsasadiri kan na Pamilya Villar
sigun sa Malacanang nagdadakol ang joint venture kan Prime Water kan taon na 2019 sa panahon na nasa iraron pa kan DPWH ang luwa. Igut na pinagsayumahan ni Senador Mark Villar ang anuman na relasyon sa mga kasunduan. Sa iba pang detalyes sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal sa iyang ika-4 na State of the Nation Address, digdi ipinagpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. si PNP Chief General Nicolas Torre III sa lado mga pambansang kampiyon. Inapod kani na ang bagong unya na pambansang kampiyon iyo si General Torre matapos ang kapangganaan kani sa charity boxing match kontra Kidabaw City Acting Mayor Basti Duterte. Binisto ni President Marcos ang Philippine curling team sa kapagganahan kan gintong medalya sa parte mismo kan Asian Winter Games na abuton sa 300,000 pesos ang nalikom para man sa nasambit ng boxing event kaya daina nagsipot pa si Duterte. Sa iba pang detalyes sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal sa mga nagbabagang barata sa BBS-FM sa iyang ika-4 na suna pinag-anunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpaiwas kan lifeline rate para man sa dakol na pamilyang harababa ang income bako lang sa mga benepisyaryo kan porpes abang pinapakarainindaan komplikadong sistema kan enerhiya sa nasyon tanganing may pababa ang presyo pinaliwanag ni Presidente Marcos ang lifeline rate. Sabi ni Marcos sa iyang ika-4 na State of the Nation Address apwara sa mga miyembros kan porpes kabali ng unyan ang mga pamilyang nasa listahan kan saradita asin digdi nagkikita asin nagkukonsumo na daiya naglalampas sa indang mga lifeline rate dagdag pa na presidente. Basta laog sa itinalaan na konsumo, pwede naman sindang makinabang sa diskwento sa kuryente. Kabali naman ang mga pamilya na nasa listahan kan mga low-income earners na dai naglalampas sa lifeline rate sabi kan presidente. Inaprobaran kan gobyerno ang NATE metering program na nagtataunin na paagi udalan sa mga karungan na maggamit kan pinagapod na renewable energy arog kan solar panels tanganing makatipid sa kuryente. Ang lifeline rate sarong subsidized rate para man sa kwalipikadong mga tios na mga pamilya asin saro lang ang service account kada household ang tinutugutan na manginabang. Sa iba pang detalyes sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal niyugyug nin makusog na pagsabog ang mga residentes na Lantawan pasunan ka duban sa syudad na Zamboanga na sudmang pagkaaga sa surveillance video digdi may hiling ang duwang lalaki na lunad kan motorsiklo asin na nagdaklag ning granada sa atubangan kan harungkan biktima na napag-araman presidente kan association kan local contractor sa nasambit ng syudad. Ninuli kan pagsabog naraot ang kudal glass window panis asin manda nagkapiraga mga tinanom kan biktima. Pinag-iimbestigaran pa kan pulisya ang posibleng motibo sa nasambit ng pandadaklag nin granada. Sa iba pang detalyes sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal, sinugo ni President Ferdinand Marcos Jr.
sa iyang ika-4 na suna kasod ba ana pagdagdag kan mga guidance counselor sa mga pampublikong mga eskwelahan tangani digdi simbagon an padagos na naglalala na bullying mental health sa mga jóvenes. Dakul na mga eskwelahan an nakakamati nin mga bullying o kaya man depression, binabantayan ang mental health kana mga namamanwaan. Sabi pa man ni President Bongbong Marcos, ipinagpahig kani na dapat isabay ang suporta sa emotional na kamugtakan kan mga estudyante sa mga lakdang para man sa pagkanood. Binisto ana DepEd ana kakulangan kan mga school counselors sa parte kan nasyon. Kasabay kani inilansar ang Yakap Caravan na mataunin libreng check-up, cancer screening asin bulong para sa mga sinasabing mga maestra asin man mga estudyante. O bato kada sambit ng programa na mas pang maaraman saan mga symptoms kan stress o depression. Natawan man kan gobyerno ni naabuton sa 1 billion peso para magpatindog ka naabuton sa 300 na mga barangay child development asin bad mga bulilit centers. Sigun man sa tagapagsulong ini ana importanteng lakdang para man sa haloy na nga hinahagad na suporta sa mental health kan mga jóvenes sa lado kan edukasyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa kita sa lado nasyonal, suporta sa mga paratanom ninyo sa pahayag ng apudan si President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ika-4 na suna na emyendahan na kana Kongreso ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Initangani man na mas pang matawana ni na solusyon atensyon ang pangangaipo kan mga parauma asin man mas pang mapakusog ang pag-export kan niyog. Bako naman subuot asin daiman pinagabanggita ang siguradong pagbabago sa nasambit ng ley. Parte ini kan mas pang mahiwas na lakdang para pakusugon ang mga industriya kanyog asin ang pagproseso kan mga produkto digdi sa nasyon. Inanunsyo ni Marcos ang target na makapagtanom nin 100 milyones na puon kanyog sa bilog na nasyon. Puon pa man sa 15 milyon na mga hybrid asin na di kalidad na banhi ngunyan na taon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nangapudan si President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ika-4 na suna na digdi magbugtaka nin kapital ang mga dayuhan ng mga negosyo sa kakayahan kan mga Pilipino sa lado kan agrikultura sa Pilipinas. Subuot kinakaipuan na pakusugon kan gobyerno ang mga industriya arog kan na pagagibo ni mga lulunadan, electronic, biotechnology, bulong, tila, halal food, construction asin man na enerhiya. Minsay sa pangkinaban na negosyo, handa na ang Pilipinas na magbugtak ni na kapital sa mga Pilipino. Sabi ni Marcos, tinawan doon ang mismo na marhay asin ang higus kan mga trabador na mga Pilipino. Binanggit ka na Create More Law na pinagapirmahan kan 2024 na nagpalangkaw nin investment threshold gikan sa 1 billion pesos sagkod ng 15 billion pesos asin nagtaumanin VAT exemption sa nagkapirang mga serbisyo tanganing income na ron ang mga negosyante. Sa iba pa kitang detalyes kan mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal,
nagpatadid si President Ferdinand Marcos na aprobaran na ada sinasabing prosupuesto na subuot digdi ang 2026 national budget dadai nagaangkla sa development goals kan gobyerno para man sa mga Pilipino. Sabi kan presidente na day magbabaguan posisyon niya sa urulay nini maski pa maggamit kan pinagapod na reenacted budget ang Pilipinas para sa na digdi sa masunod na taon nasa 6.7 trillion pesos ang proposed National Expenditure Program NIF kan gobyerno para sa taon na 2026. Uyaan na parte kan mga pahayag na yan kan presidente sa iyang suna. National budget. I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the National Expenditure Program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Artiyan kan mga pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa sayang pinagagibong suna. Pinatanidan man ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang opisyalis na sangkot sa talamak na sinasabing irregularidad o korupsyon sa mga flood control project sa Pilipinas. Tinawan doon kan presidente ang araw kaning mga gibo an bako lang subot panghabunin pira ka sa banwaan kundi pati naman ang mga puturo kan mga Pilipino. Subuot dapat na masupog ang mga sangkot sa korupsyon sa mga pamilyang naapektaran kan baha asin man sa mga aki na sinasabing iyo an mamana kan utang na sinasabing bunga kan mga araw kaning mga korupsyon. Uya pa si President Bongbong Marcos sa sayang pahayag. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsin nyo lang ng pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Artiyan ka na mga pahayag ni President Bongbong Marcos sa ipang ginibong suna, mananagot ang mga korupto sa gobyerno, partikular na ang mga pinagasasabing involto sa korupsyon sa mga flood control. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal sa pinagibo pa nga suna kan presidente
kanda sudma kun sa ina digdi pinagagibo sa partibismo kanda batasan na pambansa ipinagapahayag na digdi sinasabi ka na presidente na magkakaigwan ninda papakusog kan sektor kan agrikultura sa Pilipinas iyan na tangani man na mas lalo nga matawan na importansya asin na maipasunod anda dalagan ka na 20 pesos na kada kilo ka na bagas kasabay kan bagay na niya pinagapatalidan ka na presidente ana mga trader na digdi subuot nagsasabutay sa presyo ka na mga produkto sa partibismo ka na mga parauma. Uyaan pahayag na yan ka na Presidente Bongbong Marcos. Ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Kamakailan lamang ay matagumpay nating nailinsa dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Guimaras, Siquijor, Davao del Sur. At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Bilang pangunahing solusyon sa mataas na presyo ng baboy, pinalalakas natin ang ating lokal na produksyon. Namimigay tayo ng mga biik at inahin. Nagpapatayo din tayo ng mga biosecured facilities upang lubos na pababain ang presyo ng karne. Nagsimula ng magbakuna labang sa ASF at palalawigin pa natin ito ng pagbabakuna sa lahat. Partiyan kan mga pahayag ni President Bongbong Marcos sa mga patanid kani sa mga komprador na habulon sinda asin man sinda ana sasampaan ni na kaso sabi ka na presidente. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal, ana pagabugta ka sa parte ka na negosyo digdi sa Pilipinas, iyo ana pangapudan ni President Bongbong Marcos sa iyang suna sa mga dayuhan ng mga negosyante na ibugtakan sa indang mga negosyo sa Pilipinas ninuli ta preparado na magserbi asin na magtabang and partibismo kanda Pilipinas o kanda mga Pilipino sa pagpapaasenso kanda mga negosyo kan mga dayuhan digdi sa Pilipinas. Uyaan na partibismo kanda pahayag ni President Bongbong Marcos. Ngunit nananawagan pa rin ako sa ating mga negosyante. Mamumuhunan kayo sa ating agrikultura. My single resounding message to the international business community is this: the Philippines is ready. Invest in the Filipino. Our cavalcade of dependable and hardworking Filipinos, innately skilled, adaptable, and possessed with a heart for service are here, ready to work and to succeed with you. Partiyan kan mga pahayag ni President Bongbong Marcos sa iyang ginibong suna. Ani ba pang mga barata sa lado lokal sa kinabaring karawat asin mada sa international at tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. Aditalyos na kita kan sa tuyang barata sa lado lokal. Sarong linog anda tuminama duman sa partibismo kanda Masbati
Sigun sa PBOX, maabot sa 4.7 ang magnitude kan linog na nagatama sa banwaan kan San Fernando, Ticao, duman sa Masbate kasudbang alas 2:35 ni na pagkahapon. Basado yan sa indang earthquake information na number 2 basado sa PBOX tectonic asin man tectonic origin ana linog mayo nin pinaglauman na damage asin aftershock enot na i-record ana magnitude 4.8 sa banwan kan Jacinto duman sa Masbate. Namati man ana intensity 5 sa San Fernando, Masbate intensity 4 sa Masbate City, Usod, Masbate, Bulan, Sorsogon, intensity 3 duman sa Aroroy, Balino, Kataingan, Kawayan, Mandaon, Morial, PUB Porgo o Corpus, Kawayan, Palanas, Asinman, San Jacinto, Masbate, intensity 2 duman sa Balud, Masbate, Kasiguran, Erosin, Huban, asin na Pilar sa probinsya kan Sorsogon, mantang intensity 1 man sa Bulusan asin Magallanes sa probinsya kan Sorsogon. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal o binabot sa 368 na pamilya o 1,449 na mga residentes ang nag-evacuar sa 5 barangay kan na banwaan kan Uso na Masbate. Asin yaon sa mga evacuation center, ninuli ka nangyaring enkwentro sa pagultanan kan mga rebelding grupo asin man kada Philippine Army kana nagatalikod na aldaw kana Domingo na i-record ang pinakadakol na mga evacuees gikan sa barangay kana San Mateo na igwanin na 192 na mga pamilya na pinagasundan kan barangay Mahungay na may 79 pamilya, Mabini 37, Quezon 37 asin Del Rosario 23 na mga pamilya. Nagdadanay ang mga nag-evacuar na binayaan ang sa indang mga residensya sa eskwelahan, mga barangay hall, Child Development Center, Health Center, and Function Hall sa mga pribado nga mga karungan. Inatudan man kasudma ni na hot meals ana mga evacuees kana mga personalis kan lokal na gobyerno. Mantang ngunya na aldaw nagatauman o matao ana sambit ng grupo sa mga evacuees ni na relief goods gikan sa parte kada DSWD. Suspendido man kasudma ana klase sa gabus na libelo asin na magdadanayan sa kungunyan asin maging ana trabaho para man sa kaligtasan kan mga estudyante asin man kan mga maestra sa nasambit ng barangay na apektado kad na baradilan kad na Philippine Army asin man kan mga rebelding NPA. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, estudyanteng taga-Banwaan kan Pili Camarines Sur nadakop sa bypass operation sa Naga. Buyit Padere sa detalye. Sarong 20 anyos na college student ang dakop kan mga autoridad sa gilibong bypass operation kasabanggid dyan sa Villa Virginia Subdivision sa Barangay Concepcion, Pequeña. Sigon sa report, ang suspect na pinag-alya siya na si Kim, sarong estudyante sa dakulang eskwelahan Iglesia Naga, asin residente kan Barangay San Antonio sa Banwaan ng Pili Camarines Sur. Ang pagtulak-tulak kan suspect na tulugan kan mga pulis kaya initulos na nabakalan ni sarong sa sining marijuana, kantidad 500 pesos. Initulos para pinusasan kan mga otoridad dagos ng dinara sa police station to para sa magkakanigong disposisyon. Para sa BBS News, Boyet Paleres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, kaibanan sa suna kan na presidente, iyo ang kabikulan kung saan pinapakaraya ang maray na serbisyo kan na kuryente sa Bicol.
sinabi ni President Ferdinand Bongbong Marcos na mas papakarayon ang supply kan kuryente sa parte mismo kan mga probinsya kan Camarines Norte, asin ba da probinsya kan Masbate sa paagiman kan National Electrification Administration, asin man kan Department of Energy o DOE. Sa masunod na tulong taon haros sinasabi kan na presidente na igwa ni 200 na mga planta ang tatapuson sa parte mismo kan Pilipinas. Ini may kakayahan na magpailaw sa 4 na milyones na kakarungan o aabuton sa sinasabing 20 mil o 20 mil na mga pabrika, asin haros sa 7,000 mga sinasabing negosyo o mga establishmento. Hahabulon digdi and pagkakaigwa ni pag-implementar kan Department of Health o Department of Energy, asin man ka na National Electrification Administration ana nakatalaan na mga kaharungan tangani man na mapabulusan ni na kuryente sagkod ng iyan sa 2028 o beto ka na nasambit na nga lakdang na ana mga mayo pang kuryente na mga lugar abuto naman iyan nakabali dyan na iyo na probinsya kan Quezon, Camarines Norte, Palawan, Masbate, Samar, Negros Occidental, asin Zamboanga del Sur, duwang probinsya sa Bicol, and papakarayo na maray ang serbisyo nin kuryente. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalles ka na mga barata sa lado lokal, livelihood trading para man sa Women's Association duman sa Baduan kan Calabanga, Camarines Sur, ginibo kan Camarines Sur piso. Darrell Banyas sa detalye. Ang Public Employment Service Office o ang Camarines Sur Peso kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur katuwang ang TESDA nagkondusir nin 5 aldaw na libreng livelihood training sa making para sa mga miyembro kan Santo Domingo Working Women's Association dyan sa Santo Domingo, Calabanga, Camarines Sur. Ang sinambit ng inisyatibo may kamautan na madungangan ang kabatiran asin kaaraman kan mga partisipante asin mapapusog sa mga sustainable na oportunidad sa hanap buhay. Sa durasyon kan training, 22 na miyembro kan SDWWA ang natukdoan kan mga fundamentals kan making kabali na digdi ang paggamit kan makinang pantahi, pagkuha kan tamang pagsukol sa lawas, pattern making, asin ang pagtahi kan mga basic garments, arog kang uniforme. Nabilabi ang pasasalamat ni Corazon Gacosta, ang presidente kan sinabit ng asosasyon kan mga kababaihan dyan sa Santo Domingo, di sa Camarines Sur Peso, asin man sa gobyerno provincial, urog na kay Gobernador Elry Villaferte, sa padagos ng suportang itinatao, arog kan pagtaonin automatic na makinang pantahi, asin man ang initial capital. Rason para magkaigwaman sindanin bastanting kaaraman, sa ngaranin pagtahi, asin mapapusog, ang kakayahan kan lambang miyembro. Ang training patunay, asin nagpapahiling kan nagapadagos na commitment, kan provincial government na suportaran ang grassroots organizations para man mapauswag ang komunidad sa laog kan probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, kung sa inapapadban ang pundo para sa edukasyon, iyo ang hinagad na madangog kanda ikaapat na suna kanda presidente kasudma, kan grupo kan mga militante digdi sa laog kan Naga Aseda probinsya kan Camarines Sur. Hinagad na maaraman kan mga progresibong grupo
nabayan da digdi sa laog kan na Kamara de Sur orog na ang sektor kan mga jóvenes kung sa inapapaduman ang bilyones de pesos na pundo na itinagama sa lado kan edukasyon in huli mahada sagkud gunyanda subuot digdi ti uspaman giraray anasambit ng ahensya pag-abot man sa pagresolba kan na problema arog kan na kakulangan kan na mga classroom para man sa mga estudyante sa pahayag mismo kana mga representante kana sektura kana mga jóvenes. Sinabi kana Sarong alias Ace, sinabi kani na gusto nindang maaraman na may giligibo ninda lakdang ada presenteng gobyerno para man na matawanin na solusyon na analoy ng problema sa tao man kana 793,074 billion pesos na pundo niya na taon na apwarakan kakulangan kan nga classroom problema pa man giraray na pagbaba sa parte mismo kan mga eskwelahan na an solusyon na inaasa na sana sa mga LGUs na perming ginigibo kan da Department of Education gikan pa kayto magmarcha o nagmarcha ang grupo sa parte mismo kan siyudad kan Naga asin nagkukuraw kan mga problemang ini bilang pagsabat kan ginibong State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan suudma. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, apektadong parasira sa Banwaan kan Buhi Camarines de Sur pig mo monitor kan BIFAR. Boss o kay Sminda sa detalye. Suka. Nagapapadagosan monitoring ka na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga parasira na apektado ka na pag-aralatawan kan mga sira dyan sa may parte ka na Bato Camarines Sur na konsen sigon sa opisina ni Director Ariela Puquinto ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagpapadagos pa man girari sa pagtato ng financial assistance na inot na pinag-download sa saindakan na nakaagip pang mga taon asin ini padagos sa ipinagdi-distribute sa mga apektadong mga parasira sa ngunyan, pinag-monitor pasubot sa ngunyan kung pirang apektadong mga parasira sa nasampitan ng lugar, tanganing mataanan ng asistensya ka nasampitan ng opisina. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyaga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, grabe ang pasasalamat kana mga residentes kana Banwaan kana San Jose Camarines de Sur ninhuli kana pinagadarang tabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines de Sur sa paagimanda ni Gobernador Elry Villafuerte. Nagkapera kaya na mga wheelchair anda pinagahatud mismo sa mga residentes, mga senior citizen na nangangaipo ka na sinambit na mga wheelchair tangani man na makatabang ninda sa pagiro-iro ninda sa aral daw. Ninuli ka na maluluya na ana sa indang mga tuhod sa paagiban ka na wheelchair digdi daina ninda kinakaipuan pa ana tabang o alalay kana sa indang mga kapamilya sindana mismo ana maoperar kainiya asin na pwede na ninda liwata na magibo ana sa indang oro aldaw na pinagagigibo o ana oro aldaw na nagigibo kana sa runga normal na tao na daina nakakaya pang gibuhon kan mga may edad na ninhuli ta ana mga ini luway-luway ng nalulumpo asin nagluluya na ana sa indang mga tuhod bunga kan na bagay na ni nagkaperang mga wheelchair ana personal na pinagatud sa mga residensya kana nasambit na mga benepisyaryo sa paagiman kan serbisyong kapuerte na pinagatod kan pamilya Villafuerte sa paagiman yan ni Governor Elry Villafuerte kana probinsya nin Camarines de Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda mga tugang sa satuya ga barata ngunyanda sa luwas kana nasyon.
Sa satuyang nga barata ngunya sa luwas kana nasyon, duman sa Thailand asin man Cambodia nagkasundo na anda duwa nga nasyon na magkaigwana ni tigil putukan o anda ceasefire matapos man anda 5 aldaw nariribayan ni putok asin missiles kana duwang nasyon nagkasundo na ang mga leader kan Thailand asin Cambodia sa sarong tulos na ceasefire kana nagtalikod na aldaw kan Lunes o kasudba matapos ang 5 aldaw na pinakamadugong sagupaan sa pagultanan kan duwang nasyon na aabuto ng sarong dekada ginibo ang kasunduan matapos ang pag-uurulay sa Malaysia na pinagapanginutan ni Prime Minister Anwar Ibrahim na sa presente iyo ang ASEAN Chair kung sain pariyo nga nangako ang duwang nasyon na pupundo na ang putukan asin na ibabalik na ang direktang komunikasyon. Kasumpay ka na bagay na niya magigirumduman na nagpuon ka na kalis na simana anda ipagkakairintindihan asin riribayan ninda pag-aataki kan duwang nasyon ninuli kan haloy nang da ipagkakairintindihan sa border kan duwang nasyon na napuli mada sa mahiwas na artillery strike asida Thai Air Strike sa saindang sinasabing 817 kilometer border. Ngunyan mga tugang sa detalyes kita kan sa tuyag barata sa kinaban ni Karawat. Sa tuyag barata sa sports, preparado ngunyan si Gilas Pilipinas forward Carl Tamayo para man sa nagdadangadang na FIFA Asia Cup 2025. Dara sa iya mismong karanasan sa parte ka na trayumpo gikan sa iyang international stunts sa laog nin tulong taon. Duwang professional league titles ana naipuli ni Tamayo saro sa Japan B-League asida kadaklan lang sa Korean Basketball League KBL kabali an Changwon LG Seekers. Siya ang kainot-inuting Pilipinong nagkampiyon sa kaparihong liga. Basado kita Mayo, dakulang tabang ang sa iyang international experience sa pag-atubang sa mas mga gurangan na o mga bitiranong mga parakawata sen ini ana sa iya mismong daradara mahihiling kana mga Pinoy si Tamayo sa Araneta Coliseum sa aldaw kan Lunes sa sent of game kan Gilas kontra Macau Blackbirds antes na magtulak ang team pasiring duman sa parte mismo kan Saudi Arabia para man sa Asia Cup nagigibon sa laog din duwang simana. Miss na kani sabi ni Tamayo nagigirumduman pa kani ang inot niyang kawat maugma na nakabalik sa parte mismo kan Pilipinas. Yan mga tugangan katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuya na kaibanan yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, ang biyaya patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:02. BBS Basta Bareta, sigurado.
Mga tugang maray na aga po sa Indogabos sa uyang unyan ng headlines kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa tuyang pamayukan na mga barata sa lado lokal, Police Regional Office No. 5 bilugaan suporta sa ginibong State of the Nation na address ni President Bongbong Marcos. Maabot sa 27.93 million pesos na slaughterhouse nakatalaan na itindug duman sa partibismo kana Banwaan kana Ragay Camarines Sur. Sa tuy pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Katuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, marikas na aksyon kada grupo, kada DSWD, asin man kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur, ipinagapahiling kana nakalis na pagbagunas kan uran sa laog ni na sarong simana. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan na pagkatapos po ni na pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa detalyes kita kan sa tuyang barata sa lado lokal, sarong makabagong slaughterhouse na nagkakantidad 27.93 million pesos na slaughterhouse duman sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur. Ana padagos na nagtataon nin ligtas asin na malinig na serbisyo sa parte mismo kan na mga pinagabuno na mga hayop, dakulang tabang sa parte kan lokal na mga parauma asin man lokal na nagaataman kana nasambit ng mga hayop, sering man kana mga konsumidor. Pinagapunduhan kan Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, PRDP, ang pasilidad asin na ini kaya nga mag-resibi ni naabuton sa 45 mga hayop kada simana gikan man sa pag-operar kana Enero 2024. Iyan nakabuno naman nin aabuton sa 2,928 na mga orig, 152 na mga baka, 4 na kanding na nagresulta sa ganansya na aabuton sa 1.4 milyones pesos sa kabangaan ka na taon na 2025. Nadagdagan na naabuton sa 924 na mga orig, 93 na mga baka, 2 kanding ada nabuno sa nasambit ng slaughterhouse. May kadagdagan ng income ni na 556,442 pesos sigun sa meat vendor na si Arnold Lusabia. Mas tiwala ana mga parabakal sa kalidad kan karni ni uli tamaray na ana proseso kana pagbuno sa nasambit ng pasilidad. Sinasa irarom ini sa operasyon kan Maintenance Audit System UMAS asin man kan ROMAT para man sa pagbusisi kan kondisyon asin operasyon mantang digdi tinawan
ini ni na AA District Accreditation kan National Meat Inspection Service o NAMIS kan Nobyembre 2024 bilang patunay kan pagsunod sa mga reglamento kan kalinigan asin operasyon kan sarong modernong sistema ni na abattoir. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Nasa linya si Buyit Paderes. Buyit. Buyit. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bilog ang suporta kan Police Regional Office No. 5 sa mga tinawan doon ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa iyang ika-4 na State of the Nation Address Hulyo 23, 2025. Basado yan sa Police Regional Office No. 5, Regional Director Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. nag-serving inspirasyon sa lado kan kapulisan ang mga direktiba nga inilatag kan Presidente orog na sa parte kan sinasabing 5 minutes response facilities asin mada pagpapakusog kan kampanya kontra kriminalidad, illegal na droga asin na pagpapaluwas kan seguridad sa mga komunidad. Uyaan na pahayag na yan ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. and Regional Director kan Philippine National Police sa Bicol. Ay standing order sa amin at sa bilang RD ng PRO5, we are in full support of course sa pangunguna ng aming Chief Philippine National Police, General Torre. We will support ang mga statement ni President Marcos, in particular yung mga papanagutin sa batas ang mga kriminal na nag-violate ng revised penal code, special law. We will give justice to the victims. So, we are in full support. Aming gagawin ang nais na mangyari ng Pangulo ng Pilipinas na kanyang binanggit sa kanyang SONA ngayong 2025. Partiyan kada mga pahayag ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. and Regional Director kan Philippine National Police o PNP sa Bicol sa naging suna ni President Bongbong Marcos. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagita sa lado lokal. Kununta ang naputol da ang linya ni Buyit Paderes. Buyit. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga miyembros kan na PhilHealth sa Rion na tatamaan kan leptospirosis may benepisyong marereceive kung mahospital. Darrell Banya sa detalye. Huli ka nangyaring pagbaha kan mga nagtalikod na aldaw sa malaylain na Rona sa Kabikulan, darakan raot panahon asin man habagat, ipinahayag kan Philippine Health Insurance sa Bicol na preparado ang sa ilang opisina na tabangan ang mga miyembros na tatamaan kan helang na leptospirosis rason kan paglamo tao sa tubig baha. Base sa pinaabot na mensahe ni Geraldine Naron, ang tagapagtaram kan sinabit ng ahensya, igwang marirecibing benepisyong 21,450 pesos na ina o diadagdag sa bill kan mga miyembros kan PhilHealth na mako-confine sa level 1 at sa level 3 hospital Ninhuliman kan moderate as in man severe leptospirosis. Pinahayag ni Naron na dati nasa 14,300 sana ang sagot kan PhilHealth, alagad ngunyan ipigtaas na ini sa 21,450 pesos
kwalipikado man kan sinabit ng benepisyo ani pigparehistro mga dependents kan sa indang mga miyembros. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal sa laog nin anom na bulan na posibleng na tapos na ana pagbalyo kan mga poste kan linya nin na kuryente kan kaso Ricodos sa mga lugar kan na balata sa Kararayan na naapektaran kan na ginibong road widening kan DPWH. Ini an estimate na aldaw asin na bulan na nirenir bukay kan kaso Ricodos alagad sigun kibukay pwedeng mangyari anasambit ng bagay kung mayo nin mga aberya asin kung matugot ang mga may kadsadiri kan na pribadong daga na patindugan kan na mga ibabalyong mga poste sangunyan kaya ay gwapa nin mga may sadiri nin luti ada dai pa nagtutugot na patindugan kan mga ibabalyong mga poste kaya padagos pa ang negosasyon kan manemento kan kaso Ricodos sa mga landowners. Uya Serener bukay kan kaso Ricodos. Opo. Matatapos po yan within this month. Tumayo po problema. Araw po kayo ng mga opposition. Kung sakali, nagkakausa na kaya ng aksidente, po yan mahalis na dyan. Delikadong maray. Dumanda lang na testing na pusog si Post. Artiyan kan mga pahayag ni Rener Bukay kan kaso Ricodos. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kununta sa ikatulong pagkakataon, buyit paderes kamin. Gustong maaraman kan mga progresibong grupong bayan Camarines Sur o kan sektor kan mga jóvenes kung saan na papaduman ang bilyones de pesos na pundong isigkagama sa edukasyon o sa sagkod ng TIOS ahensya pag-abot sa pagresolbakan problema o sa kakulangan ng mga eskwelahan para sa mga estudyante. Sigon kay Ace, gusto nilang maaraman na igwang ginigibo ang presenteng gobyerno para maresolveran ang halin ng problema sa tao kan 797.74 billion pesos na pundo ngunya na taon. Apwera sa kakulangan ng classroom, problema pa din ang pagba sa mga eskwelahan na ang solusyon. Ipigdaasa lang sa mga LGUs na perming pigigibukan lip-ed. Kasudma, nagmatsa ang grupo sa Naga para ikuraw ang sinabitang problema bilang pasalubong sa sonakan presidente. Para sa BBS News, Boyet Taderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, obligado ngunyan ang DPWH asin man ana pribadong kompanya na magbayad sa electric cooperative sa gabos na linya asin poste na apektado o naapektaran kanda sa indang pinagibong nga patrabaho. Idi basado manda sa Republic Act 10531 arog ka nangyari dyan sa lugar ka na magsaysay asin manda MB Villanueva kabali na anda barangay kan Balatas asin na Kararaya na kung sain ang rason na iyo anda proteran ang mga miyembro sa konsumidores kada kooperatiba. Uya si Rener Bukay. Ayun po talaga yung may batas kita kayan base sa Republican 10531. Ang gabos pong mga linya kang kuryente na naapektaran ka mga patrabaho, magtribado yan ang maggobyerno kahit po ang bayadan. Araw pang kaya nangyari po iki sa Magsaysay, MP Villanueva Avenue, San Felipe. Gabos po yan bayad. Kaya nga na iyan, yun man po ang mangyayari dito sa Balatas, Kararayan. Sabi ko nga na hindi ko proteksyon ng taigdi ang mga member, consumer. Once na aramdaman baga is non-stock, non-profit ang kooperatiba, mayo man kitang pundong araw kayong kadakula para lang i-relocate sa mga posting ini na apektaran kang pinahiwas na tinampo. Nga ni, higot pa ng pag-sikaso ko yung kasureko to. Last year pa yan, tigpunan ta si negotiation dyan, singilon, kain kita makuha kayan. Party kan mga pahayag ni Rener Bukay kan kasureko.
Dos. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, pamilya kana nalamos na umboy dyan sa Banuan kan kanaman Camarines tinawan ayuda kan DSWD. Bus o kaisminda sa detalye. Puros na nagpadaraning ayuda ang opisina kan DSWD sa pamilya ang kan umboy na nalamos dyan sa Panuanin kanaman Camarines sa report ang DSWD ang tulos-tulos na nagapadara partikular na opisina kan Social Welfare and Development Office DSWD Field Office sa Bicol Region 5 sa pamilya kan 7 bulan na umboy na nalamos diyan sa Barangay Suwa, Kamaligan, Camarines Sur kanakaaging Hulyo 24 kasagsagan kan oran asinduros habagat sigon sa report nalamos an aki sa tubig na luminaw sa indang kusina kikan sa kataid na creek na uminapaw na permiso mo nag-aapaw to yung high tide sa istorya kan ina kan aki mantang sindaan mga banang alauna madaling araw kan inian tananinda ni gatas an nasampitan ng aki alagad pag mataninda pag kaaga, alas 5 na nin pagkaaga, mayo na nasampitan ng aki sa indang higdaan asin ininadukayan ang aki o ang umboy sa kusina na mayo na nin buhay. Sigun sa mag-agum, posible sabot na nagkamang an aki pasiring sa kusina, pilaga porbaran paman kutang idara sa hospital, alagad ini ang diniklarang dead on arrival bilang parte kan natabang kan ahensya kan DSWD nagapasiring kinaagahan ang opisina kan DSWD ang mga tahong kan DSWD sa residensya kan pamilya tanganing itao ang tabang sa irarom ka na programang assistance to individual in a crisis situation o AX nakaresibin ang pamilya ni 10,000 pesos pinansyal na tabang tanganing sabot gamiton sa pangagasto sa pagpapalubong bilang bagong bilang aksyon kan opisina emotional na napiktaran kan partikular na trauma na dulot kana sampitan ng aksidente nagtaunin na PC social intervention an DSWD kikan pa sa CIS Naga City asin ini an ipinagataong ayuda kan DSWD sa nasambitan ng pamilya an nasambitan ng pag-ayuda an perming itulos sa ipinagresponde kan nasambitan ng opisina sa mga iguanin siring na nangyayari o kalamidad. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscarismenda, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal piga kumpirmar ni Engineer Joel Martin kan Solid Waste Management Office kan siyudad ni Naga nagabus na mga kanal asin drainage pati na mga creek sa laog Kanaga na sa indang piga didiklaging ana pano-pano nin mga basura asin mga ragpa kaya nagkakaigwan ni na pagbaha sigun ki Martin panahon na tangani manda na digdi magbago na ana mga residente sa nakaipuan na sunudon ana pinagsasabi kan gobyerno na ang basura day pighapon na kun sa insa na dapat ibugtak sa tamang lugar para daina magkakaigwanin na pagkakabara ang mga kanal o mga drainage partikular na sa laog kan siyudad Kanaga. Uya si Engineer Joel Martin kan Solid Waste Management Office Kanaga. Gabos pong halos gabos na mga pinidiklag ning lugar. Talaga pong pano yan yung plastic related na mga basura. Kaya po siguro sa iling ni, it's about time na dapat po naghihira naman kita kang pananaw, dapat po susunod na naman po si pinagsasabi kang gobyerno na ang basura po, dahil naman pagparapon dawa sa insa na, dapat po ilagyan sa tamang lugar. Kasi kami man po sa gobyerno, sa Solid Waste Management Office, gigibuon po ang gabos para lang po makolekta, mailag po sa tamang tamanyo sa tuyang mga basura na dahil man po nakaka-apekto sa tuyang
Artikan mga pahayag ni Engineer Joel Martin kan SWMO. Bagsak presyo ngunyan ang droga na pinag-ooperar ka na mga drug pusher sa Laog Naga, Asinbada, Probinsya kan Camarines Sur. Ini ang kumpirmasyon kan PDEA Camarines Sur sa paagimada ni Agent Adrianda Pajardo ada pamayukan PDEA sa Camarines Sur. Uli man kan grabing kompetisyon sa bintahan kan illegal drugs sa Usyabu, kaya ang mga pusher pabarabaan ang unyan kan sa ina mga presyo kan Shabu. Iyan tangani manda na maubos tulos an sa ina mga supply. Uli kan mahigpit na pagbabantay kan grupo kan PDEA asin manda PNP kaya de nakakabwilo ang mga pusher ngunyan asin na digdi an sa indang gibo ninuli kan na may mga kakumpetensya bagsak na an sa indang mga presyo. Kaya daina nakakabwilo ngunyan ang mga pusher ninhuli ta bantay sarado na ini kanda grupo kan na PNP asin man kan PDEA. Kaya para maubos tulos an sa indang delivering droga o shabu, ibinibintana na bagsak kisa duman sa dating orihinal na presyo. Uya si Agent Adriana Pajardo kan PDEA Kamsur. Katunayan po, si drugs din is medyo affordable ang price. Barato ang presyo niya. Mga bulk po, pan drugs na naglalawin sa tuyang territory. So, opo, nakakaigasin yung anong yan. Kumbaga igasin ng trade competition, pababaan yung presyo para doon sila sa tainda. Opo. Tapos igama po yung guarantee na pag na-receive kan taindang kliyente, so ibigay ma-deliver para po ma-receive. Kaya po kami, sa PDEA, katuwang pa po dyan ang Naga City Police, yung Police Office, is padagos po kita na naghahanda para sa mga araw gawing transaksyon ng sindikat. Ang patuloy po mga operatiba is padagos po na nakalakad dyan sa mga lugar, sa mga kalye, sa mga establishment. So para po mamonitor ka at masigurado ta na yung mga illegal na droga ini is dahil na ipakalat sa patuyang mga kalye digdi sa patuyang lugar. Si Agent Adrianda Pajardo kan na PDEA digdi sa Laog kan na probinsya ni Camarines Sur. Nagkaperang mga lugar sa Laog kan Siyudad Canaga apektado kan na bulos kan tubig, huli man kan na lake kan linya kan na mga tubo kaniya na nadiscovery kan na MNWD. Kabali sa mga apektado iyo ang Concepcion Pequeña. Sigun kay Chapi de la Cruz, matatapos pa lang kan MNWD na matrabaho ang mga lake sa Laog kan na Siyudad Canaga asin na dapat dyan sa dapat dyan an sa luwas ka na naganaman ang isusunod. Ninuli tadaipan na ibabalik ang normal na pressure an transmission line, kaya apektado pa ang supply kan Concepcion Pequeña, Jis por Jis, St. Clair, Mabulo, Asinman, an Banwaan kan gain sa Camarines Sur. Uya si Chapi de la Cruz kan MNWD. Pequeña. Actually, apektado na talaga yan dahil po nga naman sa mga leakages. Ang mga leaks po na sa muyang nakuha, yan pa lang po digwi sa Laog kang Siyudad kang Naga. So dahil pa po kita nag-i-explore, ang team. Sa ngunyan po, ang natapos pa lang, matatapos pa lang, hindi pong sa Laog kang Siyudad kang Naga. Pero itong sa may PD, dahil pa po. So dahil pa po nagbabalik sa normal na pressure itong transmission line. So dapat po makabalik po sa normal niyang pressure. Ano pong magkaigwa po ng maray na pressure, yan po si Concepcion Pequeña, yan pong G4G, St. Clair, Mabolo, Asingainsa. Takad po, bago pa man magkaigwa ng leakage, may mga tubig na po yan, mga areang iyan. So, ngunyan po na nagkaigwa ng kadakol-dakol na leakage, buminagsak naman po sa pressure. So, yan po, hidali man po yan kan sa tuyang leakage stream. Partiyan kan mga pahayag ni Chapi de la Cruz kan MNWD. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, si Engineer Peter Neil Pedrigusa, on-site Project Development Manager, asin Mr. Ryan Anyasco, Corporate Affairs Manager kan Citycore.
nagatubanga sa laog mismo kan Sanggunian Bayan kan Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur para sa planong pagpapatindog kan GT Port nagagamiton sa pagtransportar kan mga materialis na kinakaipuan sa pagpapatindog kan pinagapod na energy facility sa munisipyo kanda Banwaan kanda Bumbunda, Camarines Sur. Uyan party kanda mga pahayag niyan ni Engineer Peter Neil Pedregosa, ana Site Project Development Manager asin mana Mr. Ryan Anyasco Corporate Affairs Manager kana City Core sa pagatubang sa Sanggunian Bayan kana Calabanga, Camarines Sur. Nandito po kami para humingi po kami ng endorsement sa Municipality of Calabanga para po sa patatayo po namin jetty port, para po sa dadaanan po ng aming construction ng aming wind energy project. Ito pong jetty port ay tatayo po namin. Later on, ito-donate po namin sa Municipality of Calabanga para po magamit ang ating mga kababayan na mga mangingisda po, particularly sa Barangay Balongay. So, kasi isang beses lang po ito gagamitin ni City Core para lang po sa pag-transport ng mga gamit para po sa wind project. Pagkatapos po noon, ang makikinabang na po ay yung ating municipality at yung ating mga kabarangay doon sa Barangay Balongay. Yung facility para po sa... Partiyan ka na mga pahayag ni Engineer Peter Neil Pedregosa, ana Site Project Development Manager kan City Core kung saan iyon mapatindog kan energy facility dyan sa parte mismo kan Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwina kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pangantabay, mapasatuya kulugodan biyaya, bendisyon kan mata Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.